today we will talk about this very important matter regarding the BSKE 2026 sapagkat marami po tayong kinakausap at marami rin po tayong mga napag-alaman. And of course, nasa pag-iisip din po natin to. Alam na po natin ang dahilan kung bakit November 2, 2026 ang next BSKE. Yan, napakagandang topic. Alam na po natin ang dahilan. Bakit November 2, 2026 ang BSKE? Samantalang, hindi naman natin pwedeng sabihin mga bobo yung mga congressman at senador na hindi nila masisilip na November 2 po iyon. November 2 is araw ng patay. Whatever you call it, araw ng patay, araw All Souls Day. Kasama ho yun sa tradition, religious tradition of the Philippines, of the Filipino people. So, hindi talaga dapat nilalagyan ng anumang iba pang event, especially political events like the BSKE. Pero kung maaalala ninyo, palaging pinapangako yan na magkakaroon kayo ng 6-year extension, 7-year, 8-year extension. At pinangako na nga po yan. At dahil nga dyan sa pangako na yan, may mga nanalong mga, naipanalo ninyo yung mga kandidatong hindi naman dapat na ikapanalo o manalo. Kagaya ng mga authors po na yan at nakikita nyo naman po, lumalabas po ang kanilang mga kontrobersiya. Pero that is beyond the point. Hindi po yun ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin ay November 2 nila ginawa para pagka malapit na ang November 2, sasabihin nila na kinakailangan ni Urong sapagkat nagkamali ang Kongreso. Ayan naman po ang pulot dulo. Ang kanilang rason de rigueur, ang kanilang pinakarason para sila ay matupad ang pangako sa mga barangay officials na uupo ng 6 na taon, 7 taon at 8 taon gaya ng original na gusto nilang ipasa noong 2024 pa, 2023, 24, ngayon nga na-cancel na po itong 2025. That is, I think, the only reason. Kasi hindi naman, kung iisipin ninyo sa bicameral o kaya sa kanilang pagtatalumpati sa loob ng Senado at saka Kongreso, pag sinabing first Monday of November, tingin ang kagad dyan sa kanilang kalendaryo. Of course, makikita lang November 2. Hindi naman bobo yung mga yan eh. Mahirap sabihin bobo o minadali yung trabaho kasi ang tagal na rin. At saka mahirap sabihin yung wisdom of the Senate and of Congress, sasabihin ng Supreme Court na tanga itong mga to bakit November 2, kagaya ng sinasabi ni Attorney Romulo Macalintal. Hindi raw masyadong pinag-isipan. Pero I think sa galing ng mga congressman at saka sa galing ng mga senador, magaling magaling magpaikot-ikot. Ito na nga yun, kinalabasan. I think, inisip nila na, tama, sige, November 2 mo para pagka malapit na, pwede na natin i-cancel ulit. Kasi nga naman, November 2 falls on the first Monday, Friday pa lamang ay magbabakasyon na ang mga dadalaw sa kanilang mga minamahal sa buhay na namayapa na. So, Sabado na din sila, November 1 is a Sunday, November 2, Monday, ang haba ng bakasyon na yun. Sa tingin ninyo, dito sa NCR, yung Homeowners Association, yung mga homeowners, mga taxpayers, sa tingin ninyo, mapapabalik ninyo dito sa Makati, sa Manila, dito sa Parañaque na lang, na mag-uuwian dito sa South. Excuse me. South, Batangas, Laguna, Quezon, Bicol, papunta po ron, o sa North, sa mga Ilocos. Kasi gateway ang Parañaque dyan Gateway ng South. So, paano mo mapapauwi kung pwede naman sila umuwi ng Tuesday, hindi na papasok. So, napakagandang bakasyon nga naman. Nakasama pa nila mga mahal na sa buhay. Ganun din naman, I think, sa probinsya. Although, sa probinsya kasi malapit lang ang mga libingan Pero,
yung mga taga-probinsya ng mga COMELEC officers, COMELEC staff, yung mga nagbibilang ng mga maestra, alam niyo na po, sinabi ko na po nung last vlog, mahirap po yan papasukin. So, from Friday, 30, 31, and then November 1, and then November 2, Monday, na hindi ko alam kung bakit, kailangan mag-research pa kung bakit laging first Monday ang election, mukhang nanganganib at dapat nga, i-postpone nila. Diba? Pagka malapit na. Para lamang magawa ang kanilang pangako sa mga barangay officials na nakaupo noon, in-extend nila, tapos binitin-bitin nila. Binitin up to the last minute ng Kongreso. Ha? Kasi meron din yung tactic. Mahilig tayo sa tactic, no? Matagal na natin pinag-uusapan yung mga taktika na yan, mga technique na yan. Yung psychological tactic na kayo ay pinadama at binitin-bitin, parang isang magandang babae, na binitin-bitin ka, na pagka ibinigay na niya ang kanyang matamis na oo sa inyo, talaga nga namang yung pagmamahal ninyo sa taong nagbigay ng matamis na oo na yun, na binitin-bitin ka, talaga naman, ipaglalaban mo talaga. So, binitin-bitin. At binitin-bitin din. Kung hindi nagreklamo si Attorney Romulo Macalintal, tapos na yon, tapos na ang boxing doon. Approve na yung batas. Wala naman kasing umarang, except Attorney Macalintal, syempre, yung taong bayan na iba. No? So, marami nagalit. So, it was doon sa Supreme Court. Alam naman nila pupunta sa Supreme Court. And alam nyo naman, and alam natin, na bago kumilos, bago magdesisyon ng isang bagay, ang isang departamento, ahensya, at branch ng isang government, sila nag-uusap-usap. Kasi hindi naman magtatalo-talo yung mga yan. The Supreme Court justices were, alam nyo naman natin, appointed by the President. Ano yan? Papa-impeach mo Presidente, sunod-sunod. Culpable violation of the law. Hindi. Ano yan? Yung COMELEC, hindi sasang-ayon, wherein the commissioners and the first commissioner, the chairman of the commissioners is also appointed by the President. Ganun din ang Kongreso. And I think yung play nila na yung LEDA, kunyari, tumanggi ang Presidente and nagkagulo, and then bumaliktad naman kagad dahil sinabi ko nga, marami nagpuntahan ng mga local government officials at mga grupo ng barangay, napabaliktad ang Pangulo. Pero those are all political plays, those are all tactics. Leading up to November 2, kasi pag sinabi mo sa Presidente, Sir, November 2 election. O bakit November 2? Hindi naman siguro. Alam nga naman hindi alam ng Presidente yun. Ano? Kailan ba election? BSKE natin November 2. Bakit November 2? All Souls Day yan. Para maayos pa natin yung mga barangay officials natin. Sapagkat sinasabi ko lagi, ang 2026 nakatuon sa mangyayari sa 2028. Ngayon pa lang, they are building an army. At ngayon pa lang ang barangay, ang number 1 army ng sino man tumatakbo sa national. In fact, kung inyong maaalala, dapat magkakaroon ng eleksyon kasi ang last election 2018, tapos 19, 20, 21, 22, tapos sa cancel ulit, hindi ba? Tama ba ang dates ko? At any rate, kung yun man o yung 2019 dapat hindi natuloy. Alam niyo dapat hindi talaga, matutuloy talaga dapat yung election ng 2016. Ayun pala ang punto ko. Sorry. Ano na yung mga dates ko. Noong 2016 kasi 2013. I was still a sitting kagawad. I was still an incumbent back then. So, ang huling-huling nagsabi, kasi merong proposal sa Kongreso na i-cancel yan. Ang huling nagsabi na, Mr. President, i-cancel na natin yan kasi magastos, kasi there's a local election coming up. Yan po, sumulat po yung mga governor. Association ng mga governors of the Philippines. Hindi ko alam ang tawag sa kanila. No? Sumulat sa presidente, sinabing i-cancel na lang muna due to the fact na gagastos kami sa
incoming local elections. Kaya, na-cancel po yan. The most powerful entity para magpa-cancel ng election is not the people, pero yung local government officials. Kasi dahil sa manok-manok system, alam nyo na kung bakit. Minamakinarya yan. Makinarya ng local government ang mga barangay officials na itatayo nila. Makinarya ng national government ang mga local government officials na mahatak nila o napapanatili nila sa pwesto. Through money, of course. Alam po natin yan. Isang kabal ang gobyerno. Isa pong kabal yan. So, ano nang mangyayari? Meron bang pagkakataon na ma-cancel na nga itong November 2? Yes, it all leads to that. Pero, ano ba ang magpipigil para ito ay hindi matuloy? Ayun naman ang tanong lagi Kasi, ang dami na naman kasing nagdidiwang na, Yahoo! Ewan ko ba sa kanila, no? Kinansel na ng ilang beses, gusto na namang umupo. Yahoo! Nangangamoy, ano na naman, postponement. Well, totoo naman, nangangamoy nga talaga. Kasi nga, planadong-planado naman Even years before. Kasi if you do not have the prescience, or the, yung advanced thinking, yun na may ibig sabihin yan. Hindi advance ang thinking mo sa politika, wala kang aabutin talaga sa politika. Dapat kada taon meron kang nangyayari o meron kang plano. Yan ang politika. Tanungin ninyo yung mga magagaling na mga politiko, alam nila. So, ano ang makakapagpigil din sa November 2? Well, unang-una, ang galit ng taong bayan. Kasi nung huli, marami na talaga nagalit. Wala lang nangyari sa galit na yon sapagkat sunod-sunod yung sakuna natin. I think it was, the hand of fate na natabunan ang issue ng barangay dahil nagkaroon ng mga flooding. Ito yung flood control na kontrobersiya. Ang daming bagyo na pumasok sa bansa natin. In other words, kung tahimik lang to, yung galit na ramdaman ng mga politiko. And I think, ang galit lang naman ng taong bayan ang makakapag-dikta kung saan ang punta ng mga galaw ng politiko. Tingnan mo na lang yung sa wala na yung galit dyan sa flood control. Although, kukunti na lang ang mga maiingay. Ay, lakasan naman ang loob ng mga gobyerno. So, hindi natin pag-uusapan yan. Yun lang yung dinadrive kong punto sa inyo. So, ang galit lamang naman ng taong bayan na makakapagpigil para yung November 2, baka i-cancel nila into November 2, 2026 to anytime after the presidential elections. Kasi hahawakan nga sila, makinarya makinarya po yan. Tandaan niyo po yan. So, yung galit ng tao pagka naramdaman, baka hindi makancel yan. At, ito sasabihin ko naman sa mga nakaupo. Pagka natuloy itong November 2, 2026, is going to be the most corrupt barangay and SK elections. Kasi hawakan na yan. Kasi malapit na yung 2020. So, hindi natin na-cancel. Magagaling taong bayan. Naghahanap tayo ng boto. So, sige. Gamitin mo na lang yung makinarya natin para nakaupo pa rin yung ating mga kakampi. So, it's going to be one hell of a fight. Hindi na ako umaasa na pipigilan ng tao sarili nila na kumuha ng, sayang lang din kung matutuloy ang eleksyon at ganun din ang mangyayari. Yung mga manok ng mga local government officials sa mga uupo pa rin just in time for the presidential elections of 2028. Hindi naman magpapatalo yung mga nakaupo sa tingin ninyo. So, it's up to the people kung gusto nilang i-reject lahat yan at gusto nilang magbago. It's all up to the people. Ako lang naman political analyst lang. Ina-analyze natin ito. Okay? So, ang tanong, bakit nga ba first Monday lagi ang eleksyon? Hindi ko maintindihan dahil after a weekend, lahat ng tao nagbabakasyon. Sa Metro Manila, iba ang sa probinsya Pero dito sa NCR, lalong-lalo na dito sa barangay namin, ang nililigawan namin yung mga taga-DPS area. Hindi kami naliligaw ng mga HOA. Kasi nababaduyan sila sa barangay election. Nababaduyan sila sa amin. Hindi nila kami kilala. In fact, pagka talagang lehitimong taga-barangay Don Bosco dito lumaki,
At yung mga nanay namin, mga tita namin, at saka yung mga anak-anak. Pag kami pumarado, hindi kami kilala. Akala nga minsan napagkakamalan ako, kapitan, pero hindi kagawad. Tawag sa akin ganun minsan. Kasi hindi nila kilala ka na. Dahil hindi sila naboto. Hindi sila naboto. Ang bumoboto yung mga sa deepest areas. I am just stating facts. Kahit debatihin nyo ako dyan, nakikipagdebate ako. So, dito sa NCR, ganun ang sitwasyon. Okay. So, paano natin babaguhin ngayon? Kasi, sinasadya rin yan ng gobyerno na first Monday dahil ang nililigawan ng mga gobyerno, especially national, pagka bumoto lahat ng taxpayers, hindi naman mananalo yung mga iba. Ang talagang binibili nila at saka inaasahan nilang bumoboto ay mga nasa depress. Whether magalgay sa akin o hindi, take it or leave it dahil yan ang katotohanan. So, yan dito sa NCR. Sa probinsya, iba. Sa probinsya, hawak sila ng Mayor Gov. Talagang, kamay na bakal sa probinsya. Kasi kilala dyan eh. Magkakakilala. Dito walang baka ng mga taxpayers. Dito bumoboto lang ang taxpayers tuwing presidential election. Yun lang. Maging 80% na yung mga total number of votes din eh. So, talagang yung punto na Monday natin gawin because para nakabakasyon yung mga homeowners. And usually makikita ninyo kung sino-sino nagbabakasyon pagka barangay election dyan mismo sa probinsya ninyo. Dumarating na si, kamag-anak natin darating, bla bla bla, may eleksyon. Ang mga bumoboto lang yung mga taga noon. Pero nakapagbakasyon na, yung inyong mga kamag-anak na laking Maynila. Okay. So, yun ang pulot dulo ng crisis ng eleksyon natin sapagkat hindi natin nabibigyan ng tamang oras ang eleksyon. Ang tamang oras ng eleksyon, ito ang suggestion ko, dapat Wednesday, midweek. Ipasok na Monday, Tuesday, midweek para hindi na makapagbakasyon. Okay? Number 1. At least mapipigilan lang kahit paano. Number 2. Bakit natin kinakailangan na Wednesday? Para mapilit natin. Pero mapipilit ba natin ang taong hindi bumoto? Hindi natin mapipilit because ang masakit sa pagboto is karapatan yan. Karapatan ko hindi bumoto kung ayaw ko sa'yo. Bakit ba? Ayaw kong bumoto eh. Pakukulong niyo ako? So, yung karapatan naman yan, on the other end of the spectrum, tinapon na ng mga kaibigan natin sa DPS at saka mga binibenta lang naman eh. Binibenta, binababoy ang eleksyon, Hindi nabotin taxpayers, lahat ng project para din eh. Pero hindi naman din kumukublay 1,000, 2,000, lalo pag malaki ang pamilya. Ewan ko dyan sa probinsya, pero dito malaki din ang bigayan din eh. Kasi nabababoy din. So bakit mo ituturing na karapatan ang pagboto? Karapatan yan at dapat gawing obligasyon. Obligasyon ng bawat Pilipino, especially yung mga taxpayers na stakeholders ng bayan, at pagunlad ng bayan at ang pag-contribute natin para umunlad ang bayan, dapat ginagawang obligasyon. Kasi kung gagawin mong obligasyon with the caveat that there is a penalty, kung hindi ka, light lang naman, there is a penalty regarding na hindi mo pagboto, ay mapipilitan magboto yung mga taxpayers. Mapipilitan bumoto, I think, hopefully 90% of all the Filipinos. Kasi tayo, 111 tayo as of last count population. Pero ang talagang dapat na maging botante natin is I think nasa mga 50M. Almost kalahati. Pero ang bumoto lang naman, yung nagpapanalo is almost 30 million. Plus something like 11, 15. Kulang na kulang pa. Kung sa tingin ko halimbawa mga 60%, 60 million na Pilipino dapat ang mga bumoboto. Pero, kung bumoto man ng ganun kalaki, it's because it's a presidential election. Tanungin ninyo dito sa barangay namin. 20% lang ang bumoboto. At yun yung mga inaalagaan namin na mga sa DPS area. Alaga yan. Alaga ng mayor.
alaga ng vice, alaga ng konsehal, alaga ni kapitan, alaga ni kagawad. Kanya-kanya kaming paano dyan. Oo. So, in effect, ang nagpapatakbo sa atin is the minority. Ang nagpapatakbo ng bayan natin are the minorities because the taxpayers who are supposed to be the majority of the population of the Philippines is not participating. Kasi nga dahil dito, mali ang schedule. Gawin mong Wednesday and gawin mong obligasyon, hindi lang karapatan. Kasi ang karapatan must be equated to an obligation para sa ating Pilipino. Obligasyon ko yan sa kapitbahay ko na bumoto. Obligasyon ko na sa kapitbahay ko, boboto ako para ang kahit sinasabi ng mga homeowners sa mga taxpayer, hindi ko kailangan niya mga barangay. Mali yun, maling thinking po yun. Kaya sisira Pilipinas eh. Sa'yo, dahil may bahay ka, may kotse ka, may trabaho ka, oo. Pero yung mga nasa probinsya, yung mga walang trabaho, yung mga nasa depressed area, pag hinawakan niya, hinawakan talaga yan. Pag walang serbisyo dyan, wala talagang serbisyo dyan. Eh ikaw, dyan ka sa posh village mo. Ang ganda ng, yung infra projects nyo, kumpleto na. Eh pero sa mga may, yun ang hindi naiintindihan naman ng mga naandin eh. Diba? Kaya dapat himukin nila na bumoto lahat. Himukin natin. Kasi ang boto ko, halimbawa pag sinabi ko, okay na ako eh. Kung paparticipate, pipila ako. Kung init-init. Hindi. Ang boto ng tao ay para sa kapwa Pilipino. Kung meron dyan sa probinsya na inaapi at hindi binibigyan ng tubig dahil hindi bumoto sa isang mayor o sa isang kapitan, dapat yung mga talagang stakeholders doon bumoboto laban sa kapitan na yun para matulungan mo yung kapitbahay. Hindi para yan selfish na, magaling ako. Yan ang problema dun sa kampanya ng isang kulay na pasosyal eh. Kasi akala nila righteous. Ang boto nila ay para sa kanila. Mali. Ang boto ng tao ay para sa kapwa tao. Boto ng Pilipino ay para sa kapwa Pilipino. So, gawin nating obligasyon ang pagboto. Hindi siya karapatan dahil ang karapatan pwedeng ipagbili. Pero ang pagboto, parang ordinansa na may karatig na penalty, kahit light penalty lamang. And don't tell me na mali ang iniisip mo, Kags Butch, sapagkat there are 39 countries around the world na gumagawang obligasyon ng pagboto. Australia is one of them. May tawag doon next vlog, sasabihin ko sa inyo kung anong tawag. And even Barack Obama, sinabi na Barack Obama, ang problema ng Democratic Party, walang naboto. Pero ang dami ng Democrats. So dapat sinabi ni Obama, there must be a light penalty and we should make it an obligation. And I think in the Philippines, dapat yan ang malaman ng mga botante. Pero kahit na hindi na gawing obligasyon ng national government, dahil alaga nga nila at hindi nila gagawing obligasyon yan, sinasabi ko sa inyo, tayo na lamang ang obligahin natin sarili natin na bumoto ng maayos. God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat. Binigyan niyo ako ng oras. Thank you very much.